Good evening, mga viewers. Good evening diri sa Asia. Kamo dira sa Europa, good afternoon. Sa Amerika, good morning. Karon, magapasalamat naman kita sa Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa nga broadcast na ginapadayon niya sa iya physical, spiritual strength. Kagkahalam sa balang spiritual. Muna masaling kita pirmi. Thank you, Lord. Thank you. Kagaron, magakanta naman kita sa aton theme song, In Times Like This. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need a Thank you pag kinanta na sina. Kabay pag-iid gamiton na sa Ginoo sa aton. Kamo mga viewers around the world to be very, very sure. Amen. Nga ara si Jesus sa aton. Nga patawad kita kag we are marching to heaven. Amen, viewers. Okay, karon. Isa naman ka-privilege nga mamati kita kay Pastor Rayhom Baldemor, missionary pastor sa Banga, Aklan. Good evening sa tanan. Ari naman kita nagapasalamat sa Ginoo sa sining opportunity nga ginhatag sa Ginoo sa aton to study the Word of God sa Meditation of God and Prayer by Reverend Rudy Escobar. Okay, so last Sunday we talked about walking in faith. Amo nang aton nga gintunan. But this evening, ma-focus kita sang pagpadayon naton, sang sugpo naton sadto sang aton nga lesson last Sunday, no? Kagtapuson naton ini karon nga gabi. By the way, kapasalamat kita sa Ginoo sa mga viewers naton, listeners sining Meditation of God and Prayer every Sunday. Kapasalamat ko sa Ginoo nga upod ako sa inyo the whole day. Busy gid kita sa pag-alagad naton sa Ginoo. But to close the day, kanami man nga makabati kita sa meditation of God and prayer. To conclude the whole day naton. May God will give us a fruitful day, the whole day. But at the same time, tonight, before kita magpahulay, pamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Karon, so hindi pa kita magpadayon, magapangamuyo anay kita. Ginoo, Diyos namon nga gamhanan, tagiya sa amon makabuhi. We come to your presence tonight, Lord. Thank you, God, for all the blessings that we have experienced,
Salamat sa imo kaayo, katutom, sa amon tagsa-tagsa kakabuhi. And bless our time together as we study your word tonight. This is our humble prayer, dear God, for in the mighty name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, now, listen. Sa aton nga pagtuon last time, sang experience sa mga disciples, when the Lord Jesus Christ feed siya sang 5,000. After that, ginpalakat niya ang mga disciples to the other side of the Sea of Galilee. Kag si Jesus Christ, nag-separate sa iya kaugalingon to go to the mountain and pray. After the prayer of the Lord Jesus Christ, He went right away, nag-apas si Jesus sa mga disciples. Kag si Jesus, nagalakat lang. Din siya naglakat sa dagat, sa tubig. Okay? Sea of Galilee. So, sa nagalakat siya, we have learned kung ano ang natabo, no? Grabe ang kahadlok sa mga disciples. But when they heard the voice of the Lord Jesus Christ and the presence of the Lord Jesus Christ was there, no? Sang ara si Jesus Christ, anong natabo? Jesus Christ assured them with a promise, be of good cheer. And do not be afraid. It is I. Be not afraid. Okay? Kag isa man na sa mga gina-claim naton adlaw-adlaw sa aton pagpangabuhi. But here is one disciple. Ini nga disciple who wants to prove his faith on the Lord Jesus Christ. Gusto niya i-prove ang iyang faith kay Jesus. Kag siling ni Apostle Peter, si Peter diri sa verse 28 sa Matthew chapter 14, Matthew chapter 14 verse siling diri 28, no? And Peter answered him and said, Lord, if it be thou bid me to come unto thee on the water. And he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Okay, ma-focus anay kita dira ha. Peter's willingness to step out, no? Peter decides to step out in faith. Nagdesisyon gid siya. Kay ini si Peter, haragid ini siya. So much excitement. Grabe ka-excited ni Peter. Just imagine, si Jesus naglakat sa tubig, sa dagat. Nakita gid niya with his two eyes, ang siling niya. Grabe. And I want to experience that. Gusto niya ma-experience. That's why, siling niya diri, Lord, pwede ba nga ako man maglakat sa tubig? Pagsiling ni Jesus, come. Kadto ka sa akon. Dali-dali si Peter naghalin sa boat nila. Kag naglakat siya sa tubig. Hambal diri sa pulong si Ginoo, he walked on the water to go to Jesus. Some Bible scholars, siling nila, ang iban, I don't know, no? Pero, you know, sang nakakadto ko dito sa Sea of Galilee, it is really real nga it is a water. At the same time, it is daw lake siya nga dako-dako. Daw ginambal lang nila kaya naga-mix up ang sea water and ang natural water. Actually, may ara dito Peter's fish. Okay? Ang ginatawag nila nga isda ni Pedro. Kag natilawan gid namo na, no? And ining experience ni Peter, siling ni Peter, pwede bala ako, Jesus, nga magkadto dira sa imo? You know, kanami, it is a great blessing nga dako nga example si Peter who is willing to step out of the boat, okay? Then, exercise his faith on the Lord Jesus Christ. You see, nag-remind ini sa aton
it reminds us that following the Lord Jesus Christ may require us to take risks and leave our comfort zones, okay? Trusting God that He will guide and support us all the way. May mga haruhay bala sa aton kabuhi. Nga kung kisa gina-require kita sa Ginoo, you take that risk to follow me because I will be with you all the way. Tawa mo na kanami bala sang promise sa Ginoo. Kag si Peter nag-take a risk, nagguwa gid siya sa baruto. Literally. Kung imo na tanawon sa pulong sa Ginoo, it's a literal thing. Nga nagguwa gid siya sa boat kag naglakat siya sa dagat. Uy kanami, no? Kalakat siya sa dagat. Grabe, lakat siya sa tubi. Kag sa nagakadto siya, pakadto kay Jesus Christ. Siling ni Jesus Christ, come. Okay? And he said, come. And when Peter had come down of the boat, he walked on the water to go to Jesus. In relation to Peter, na-prove ni Peter that the Lord Jesus Christ is so powerful. And He can do the impossible thing. Sa kabuhi ni Peter, He can do the impossible thing. Imposible nga makalakat ka sa tubig, di ba? Tilaway bala kung magkadto ka sa baybay, lakat ka bala sa tubig kung makalakat ka. Malunod gid ka, timpasaw ka dira ang imong tiil mag-absorb gid dira sa tubig, no? Pero si Peter ara siya surface sang tubig, nagalakat siya. Ibabaw sang tubig, ibabaw, hindi sa dalom. Pwede ka magkalakat pero ang imong tiil masalom gid sa tubig. Pero si Peter, nalakat gid niya. Pakadto kay Jesus, and while he was walking, I believe in his mind na prove ko gid kung ano si Jesus kagamhanan kag matuod sa kabuhi nakon kag kabuhi namon ng mga disciples. But you know, sang nagalakad si Peter pakadto si Jesus, probably halfway siya. Halfway, no? Peter, hambal diri sa pulong sa Ginoo in verse 30, but when he saw that the wind was boisterous, ang hangin, grabing hampak, kagrabing hangin, nag-abot sa iya ang kahadlok, he was afraid. He was afraid. And beginning to sink. Kay man, na-divert na ang iya focus kay Jesus Christ. Kay ato na sa mga waves. Grabe nga lantaw niya. Paglantaw niya, grabe na ni. Base malumos ako. Sang na-divert ang iya mga mata na focus sa wind and the waves. Ang iyang mga mata, Peter started to sink. Amat-amat siya gaka lumos. Meaning gaka nagapadalom sa tubig. Instead nga siya sa babaw, nagapadalom siya sa tubig. No? And hambal diri sa pulong si Ginoo. He beginning to sing, and then he was so afraid nga siling niya. He cried. Grabing hibi niya. Probably ang paghibi niya, guro, kahadlok ni. Okay? Kahadlok, grabe iyang kakulba dire, kag siling niya, Lord, save me. Kita mo? Peter drowned in that water and he asked God to save him. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, ay, kagamay sa imo nga pagtuo. Kaina kadako sa imo pagtuo. Karon nga nagamay mo pagtuo. Amo na nga nagdoubt ka, nagduha-duha ka. Instead, you focus your faith on me,
ti subong ya, you drown na gakalumos ka na. But beside that, siling ni Jesus Christ, help him. Help him. Ginbatak ni Jesus Christ ang iya nga kamot. He stretched forth his hand and caught him and said unto him. Gin-stretch sa Ginoo iya kamot, kaginbira siya. Okay? Kaginpabalik siya. You see, the faith of Peter first, he was an overcomer. Second, ang faith niya, now, Peter's faith was down. Okay? So, the downfall of Peter's faith, meaning, nagtahaw iya pagtuo, tungod kay nakita niya, kahadlok niya, sang waves and the wind. Some Bible scholars, nag-reflect siling nila, hindi pwede ni nga i-reflect naton sa aton nga practical. Pwede gid Because some Bible scholars also, ang application sini, the spiritual application sa sini nga sitwasyon, matuod gid nga may mga experience kita sa aton kabuhi nga daw malumos na kita sa kabudlay kag kalisod nga ginaatubang naton. Probably pain. You are heartbroken ka. Some people break your heart. And some pain, heartaches, grabe. Mga relasyon that is so broken sa sulod sa panimalay, sa church, o kabudlay. May mga kalisod, may mga friends ikaw consider nimo and they turn away their back from you. Grabe, no? Balatyagon, makahibi ka. Mga atubang mo, mga bata mo, may mga expectations ka, and then wala nila ginhimo, you are downhearted and you are discouraged. You are disappointed. But please hear this. When we think about that and put our hands in the hand of the Lord Jesus Christ, siling niya, sa pulong niya, naghambal niya, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. See? So mga inigugma, mga abyan, ang pagpalapit naton sa Ginoo for asking God to help us, anytime ang Ginoo is willing to stretch his hand and to help us, held our hand, and ginpabangon ka sa Ginoo, kaginpabakod ka sa Ginoo. Amo na nga, balik kita sa Ginoo, ibutang naton ang pagtuo naton sa Ginoo. Put your faith and confidence on the Lord Jesus Christ. He will lift you up and He will encourage you and He will comfort you. May God bless His word into our hearts. Kabay pa ini nga klaseng of faith, a step of faith, and probably along the way, kung ma-discourage ka manggid, balik ka sa Ginoo, pangay ka bulig sa Ginoo, because God is willing to help you. And He will strengthen your faith again. May God bless His word in our hearts. Lord, thank you, Gid, sa imo pulong amo na batian sini nga gabi. Kabay pa, ini magpabakod sa amon nga tagipusoon as we continue to serve you, to follow you sa amon mga kabuhi. Make our faith stronger than ever, because you have promised us you will help us, you will be with us, you will strengthen us, you will comfort us and encourage us. This we ask and pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless and good night. Thank you, Pastor Baltimore. Karon mga muyo kita, mga viewers, Ginoo, may nga bilaan. Thank you, God. Thank you sa imo pag-upod sa amon. Sini nga broadcast for many years. Ag sa pagbulig, ni Pastor, pag-participate, Pastor Rayhom, Ginoo. Agbisan pa, Pastor Baman. Ani bless kami sa mayang lawas.
pagpadayon pagalagad sa imo pag-fulfill sang mission mo sa mon kabuhi. Nag-bless ini mga viewers nga nagapamati lagay sa imo pulong bisan pa ang nagapapangamuyo man nagahandong magmalapit sa imo paggamit sa imo. Kagabay pa matandog mo man sa amon pagpasalamat sa imo Siid sa sa imo pagpapasar sa iya sa iya nga qualifying exam sa English So blessed sa nga magmalapit sa imo agpa-regular siya kabuhi kag magpaupod siya sa imo kun bisan din lang siya dalhon sa iya handom sa bless kag thank you sang imo faithfulness amon sa tunga nga hindi kami permi faithful Lord. Kagaroon ginadala ko sa imo na ikaw man mag-bless padayon ang mga gintandog mo nga mga faithful viewers kag nagapaligay sa imo pulong sa nga broadcast si Agnes Villamel aya pangamuyo siya health kag bisan pa siya kabataan sabtaman kag padayon ka sang katutom sa iya Agnes Villamel kag si Shirley Española i-bless man siya aya pagpadayon sa pagbulig sa iya bana Pastor Española Romel kag sa ila kabataan i-bless siya sa kabakod sa lawas kag pagtuo naga-participate sa ministry Shirley Española. Ikaw man mag-bless padayon bisan pa kay Rose Viles kag bisan pa kay Sheila Boyna Flor ila pangamuyo sa imo si Rose sa iya lawas padayon mo ipabakod kag iya pagtuo sa imo pagalagad pagpangamuyo niya ay iya kabataan i-bless man siya Ma'am Rose Viles kag Sheila Boyna Flor sabtaman pangamuyo yes kabakod sa lawas na pagtatap siya ugangan kag sa iya negosyo i-bless man Sheila Boyna Flor na iya kabuhi pangabuhi po sa iya bana kag kabataan kag i-bless man si Robbie Rose Gabuelo nga nagatrabaho sa Middle East nagasakripisyo pagsabgo iya iloy kag iya mga hinablos kag bisan pa ang iya handom siya kabuhi ihatag man Robbie Rose Gabuelo ikaw man magapadayon pag-bless kay Josue kay Eva Alusela ila pangabuhi kag kabuhi pagalagad ito sa New Zealand Lord bless Josue kag Eva Lucela ila kabuhi kag sa ila pagalagad kag bless man sila prayer sila kabataan pamilya agbisan pa ang ila kalwan pag-participate sa imo trabaho dire sa Pilipinas Josue kag Eva Alusela ikaw man magapadayon sa pag-bless bisan pa kay Julius Maika ang ila kabataan Bella kag si Anika Esmeralda ay nga paghandom ang mag-aupod si Maika siya ginikanan sa pagbakasyon abroad ikaw magatipig pinalipod sa ila agbisan pa si Julius nga rin deres Bacolod ipabatyag siya sa imo presensya kag encouragement na magbakod sa pagtuo kag akon man pangabay sa imo ikaw man magpadayon pag-bless kay Erlen Luciano kaya pagbulig sa imo alagad nakamayo siya sa lawas proteksyonist siya nga iya mga desisyon kag iya mga trabaho Erben Luciano i-bless padayon
Agbisan pa Ginoo, ako man magapadayon sa pag-bless, sa pag-alagad. Emily Grace Castor, Ginoo. Ay Ginoo, paghando magpadayon bulig sa iya bana nga Pastor Castor, sa gihapon, sa mga lawas, sa gila, pamilya, Ginoo, i-bless. Grace Castor, Ginoo. Agbisan pa, Ginoo, si Dindo Pachika, Dindo Santillan, Sela, kag-ila, kabataan. Pagbalik na Dindo, Ginoo, sa Singapore, tipigi panlipde, si Sena, Ginoo, nga ari siya, kabataan, ipabakod sa pagtuo, Ginoo. Yes, Dindo, Sena, Santillan, kag-iya, kabataan. Agi-bless man, Ginoo, padayon. Esen pa si Charo, Patsika, Ginoo, Ponsia Bana, si Moses, ag-iya, Ginoo, pamilya. I-bless sa imo dalanon na magbakod sa pagtuo. Nagtutom sa imo, Lord Jesus. Si Charol, Ginoo, Moses, Patsika, kaila pamilya, i-bless. Agbisan pa, Ginoo, ako man mag-bless kay Lolita Villar, Ginoo. Agbisan pa kay Ann Magsusi, Ginoo. Ngaya, Ginoo, pangamuyo na sila, Ginoo, magmalapit sa imo, Ginoo. Lolita Villar, kag Ann Magsusi, bless. Kaila pangamuyo sila pamilya, Lord, please. Kami man, mga alagad mo. Hear our prayer, Lord. Hear our prayer. In Jesus' name. Amen. 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 Amen, mga viewers. Salamat pagpinangamuyo ay. God bless you sa eton pagpinangamuyo ay. Karon mamati kita special number.
Thank you sa special number. Abay pa, encourage ka mo sa Ginoo nga maghahalad perme sa ina nga tinghog ninyo sa Ginoo. Amen. Kagita mga viewers all around the world, kag kami malagad sa Ginoo, may God strengthen us physically and spiritually sa pagsunod, pagkabuhi, pag-alagad. Amen and amen.